panoorin natin yung video. Then, may mga saloobin din ako na pwedeng sabihin sa inyo tungkol sa mga price padding, mga kaplastic. Ang chinek namin yung mga ano, ang chinek namin yung mga ano, kayo na magtanggal man, baka sabihin nyo kasi kung ano, nakabigit ko. Hindi ko lang yung kung same price or... Diba? Price padding. Oh. Diba? Ayan. Makikita yung previous price 242 kilo. Saka bakit maglalagay ng ganyan? Yung video. Para at least may kasi ang hirap ba kayo tanggalin? Ngayon, naging 219 na lang po yung pinaka Ang chinek nakatakip, namin yung mga ano, mga kaplastic. So, ang laki ng diferensya. Pero hindi mo pwede kasing dayain, mga kaplastic, kasi per kilo po yung sticker na yun eh. So, kung ano man yung kinilo ng isang machine doon sa manok, yan yung pinaka magiging presyo niya. So, maliban na lang kung nag-take 2 price siya o nag-take 2 siya o nagdalawang beses siyang magkilo pero sa mas mahal na halaga para ipapatong niya dun sa dating presyo. So, ang mali lang dito, wag na natin banggitin pero obvious naman sa uniforme pa lang, alam niyo na kung saan galing po yung price padding na yan, mga kaplastic. So, pinag-aaralan na yata to ng DTI, mga kaplastic, kasi nga marami pong gumagawa ng anomalya dyan. Sabi kasi ni, sa comment po ni Rods Alyikra, may barcode naman na, di ba? Ini-scan nila yan, kahit patungan pa yan ng price tag, binapaliwala naman yan. Ito, sabi naman ni Elizabeth, I always check the receipt versus the price tag. Last Sunday, we had price discrepancy between receipt and the price tag at SM Store. Price tag was 1999.75. Little did I know, it was 299.75 on the receipt. Good thing I randomly checked the receipt before I heading out of the mall. Went to the customer service and we were given a refund through the voucher, which can be used to purchase any item from the SM Store. Yan ang sabi niya. So, sinasabi niya dito na yung binili niyang karne, that was 199.75. That is kilo, di ba? Pero nakita niya sa resibo ay lumabas ay 299.75, which is